Welcome to K-Catalog. Level 4, Unit 3, page 42 ng textbook, listening part na tayo. 여러분은 인공지능 AI라고 하면 무엇이 생각합니까? So, what comes to your mind when you think of AI? So, again, 인공지능 sa Korean. 인공지능이 병원에서는 어떻게 활용되고 있을까요? Sabi, how is AI being used in hospitals? So, paano ginagamit yung AI sa mga ospital? So, tingnan natin yung drawing. Sabi dito, 취침 모드로 해줘. 취침 mode, ibig sabihin yan is sleep mode. Put into sleep mode, inuutusan niya yung robot. Yan, so, sabi dito, 인공지능 스피커가 환자에게 안내 서비스를 제공해요. 제공해요, ibig sabihin to provide, okay, or offer. So, sabi, Artificial Intelligence speaker provides guidance or information services to patients. So, ane service, yung ane, again, ibig sabihin yan is information or guidance. So, siya yung nag-guide dun sa mga pasyente. So, 환자 means patient. Mga may sakit. Okay, so next. 인공지능 X-ray 영상을 분석해요. 분석하다, ibig sabihin po niyan is to analyze. So, ina-analyze daw nung AI or nung robot yung X-ray images. So, images. So, dito tayo sa number 2, yung listening part na mismo. 방송에서 사회자와 기자가 이야기합니다. So, sabi ang nag-uusap daw on air, so ibig sabihin ng bangsong is broadcast, no? Pwedeng TV or radio. So, on air daw nag-uusap si 사회자, ibig sabihin host or MC. At saka si 기자, reporter or journalist. So, basahin natin yung question number 1. 병원에서 인공지능이 하는 일이 아닌 것은 무엇입니까? Alin daw ang hindi ginagawa ng AI sa ospital? So again, what does artificial intelligence not do in hospitals? So again, pag sinabi nating 인공지능 or AI, pwede nating isipin na may robot, no? Physical robot dun sa ospital. So sabi sa number 1, 환자를 직접 치료한다. Treat patients directly. So again, pasyente, 직접, directly, 치료하다. From the word 치료하다 yan, no? So, ibig sabihin to treat or gamutin. So, yung robot daw mismo or AI yung gumagamot sa mga pasyente. Number 2, 환자의 아픈 곳을 찾아준다. Find the patient's painful area. So, hanapin daw kung saan ang masakit, no, dun sa pasyente. Number 3, 환자의 치료 방법을 알려준다. Informs the patient about treatment methods. So, si AI yung pinapaalam niya yung mga paraan kung paano magagamot yung pasyente. Number 4, 환자를 치료한 후 결과를 분석한다. After treating the patient, analyze the results. So, sabi, no, pagkatapos magamot yung pasyente, yung resulta ay ina-analyze. Number 2, true or false yan. So, yung number 1 natin, 인공지능 때문에 의사의 일자리가 줄어든다. Artificial intelligence will reduce the number of doctors' jobs. So, pag sabing 줄어든다, to reduce, no, or mababawasan daw yung trabaho or employment ng mga doktor because of AI. Number 2, 의사는 인공지능이 분석한 자료를 활용하여 치료 방법을 찾는다. Sabi, doctors use data analyzed by artificial intelligence to find treatment methods. Okay, so sabi, ginagamit daw, sana yun, ito, 활용하다. 활용하다, ibig sabihin to utilize, no, or to use. So, ginagamit daw ng mga doktor yung inanalyze na mga data. So, charyo means data or information. Yan, o kaya materials, pwede din, no? So, again, no, ginagamit ng mga doktor yung na-analyze na mga data or information ng AI para humanap ng
treatment method or paraan para magamot yung sakit. And then number 3, 병원에서 인공지능을 이용하면 환자에게 좋은 점이 무엇입니까? So ano yung advantage or merit para sa mga pasyente kung gagamit ng AI sa ospital? Okay, what are the advantages for patients of using artificial intelligence in hospitals? Okay, so para masagot natin yan, syempre kailangan nating pakinggan yung usapan. 안녕하십니까? 생활 속의 과학 시간입니다. 오늘은 병원에서 인공지능을 어떻게 활용하는지 알아보기 위해서 의학 전문 기자를 모셨습니다. 인공지능은 병원에서 어떤 역할을 하고 있습니까? 인공지능의 가장 큰 역할은 환자를 진료하고 그 결과를 분석해서 환자의 아픈 곳을 찾아주는 겁니다. 또한 환자에게 맞는 치료 방법을 의사에게 조언하기도 합니다. 그렇게 되면 의사의 일자리가 줄어드는 것은 아닐까요? 그렇지 않습니다. 의사의 일자리가 줄어드는 것이 아니라 역할이 달라지는 겁니다. 지금까지는 의사가 직접 환자를 진단하고 처방하는 일을 하곤 했습니다. 그런데 이제는 인공지능이 환자의 정보를 수집하고 분석하면 의사는 그 정보를 활용하여 정확한 치료 방법을 결정합니다. 인공지능 때문에 의사의 일자리가 줄어드는 줄 알았는데 그게 아니었군요. 앞으로는 인공지능 덕분에 환자가 보다 높은 의료 서비스를 받을 수 있겠네요. So dito si Saweja, siya yung nag-interview, siya yung host. So nag-greet muna siya and sabi niya, it's time for Science in Daily Life. Okay, so yun siguro yung title nung program nila. And then sabi niya dito, 오늘은 병원에서 인공지능을 어떻게 활용하는지 알아보기 위해서 의학 전문 기자를 모셨습니다. Pag sinabing mo셨습니다, ibig sabihin yan is may kasama siya doon or pwedeng in-invite niya, no? Alin? Yung 의학 전문 기자, medical journalist or reporter. And then, so, 알아보기 위해서, para alamin kung paano ginagamit ang AI sa mga ospital. Basahin ko lang din yung English translation niya. Today, we've brought in a medical journalist to explore how artificial intelligence is being used in hospitals. And then, dito sa part na to, 인공지능은 병원에서 어떤 역할을 하고 있습니까? So, 역할. Pag sabi mong 역할, yung role or yung ginagampanan na trabaho. So, tinatanong niya, no, ano ang role ng AI sa ospital? Okay? What role does artificial intelligence play in hospitals? And then, sagot si Gita or yung ating medical journalist. So, siya yung ini-interview. 인공지능이 가장 큰 역할은 환자를 치료하고 그 결과를 분석해서 환자의 아픈 곳을 찾아주는 겁니다. Sabi niya, AI's primary role is to diagnose patients, analyze the results, and pinpoint their ailments. Sa Tagalog natin, sabi yung AI daw, yung pinakamalaking role na ginagampanan niya is to diagnose or examine yung pasyente and yung mga result na yon is a-analyze niya para mahanap yung area ng katawan ng pasyente kung saan may nararamdamang sakit or kung saan may problema. 또한 환자에게 맞는 치료 방법을 의사에게 조언하기도 합니다. It also advises doctors on the most appropriate treatment options for patients. So, bukod dun sa mga naunang sinabi na role ng AI, so nag-a-advise din siya, no, sa doctor kung ano yung appropriate na treatment or yung pinaka-tama or pinaka-magandang treatment para sa pasyente. Okay, so again, hindi niya inuutusan yung doctor na ito yung gawin mo. So, advice lang. So, si doctor pa rin ang may final say or magdedesisyon. Okay. 그렇게 되면 의사의 일자리가 줄어드는 것은 아닐까요? If that happens, won't the number of jobs for doctors decrease? So, dito niya na tinanong, no, hindi kaya mabawasan yung trabaho para sa mga doktor kung ganun ang mangyayari? So, again, yung trabaho dyan, no, yung as in,
yung posisyon sa ospital, no? Mababawasan ba ng pag-hire ng mga doktor kapag gumamit na ng AI? yung journalist, 그렇지 않습니다. 의사의 일자리가 줄어드는 것이 아니라 역할이 달라지는 겁니다. Sabi niya, that's not true. So, hindi daw ganun yung mangyayari, no? Sabi niya, hindi sa mababawasan ng trabaho ang mga doktor, kundi magbabago lang yung kanilang ginagawa. So, yung yokhal, no, yung role. So, again, it's not that doctors' jobs are decreasing, but rather their roles are changing. 지금까지는 의사가 직접 환자를 진단하고 처방하는 일을 하곤 했습니다. So, itong part na to, sabi niya, until now, doctors used to directly diagnose patients and prescribe medications. Sabi dito, no, hanggang ngayon daw, yung mga doktor, ang ginagawa nila is nagda-diagnose ng mga pasyente directly and nagbibigay ng medical prescription. Okay, so dito, no, mamaya pag-usapan natin tong 지금까지. Kasi meron naman dito kasunod. 그런데 이제는, yan, so sabi, no, 그런데 이제는 인공지능이 환자의 정보를 수집하고 분석하면 의사는 그 정보를 활용하여 정확한 치료 방법을 결정합니다. Sabi niyan. So, sabi, basahin ko muna yung English translation, no, tapos discuss natin. Sabi, now, however, artificial intelligence collects and analyzes patient information, and doctors use that information to determine the most accurate treatment method. So, sabi niya, kaya lang, sa panahon ngayon, yung ijenin na yan, no, now siya, no, means yung panahon ngayon. So, discuss ko na, no, kasi dito sabi, until now, 지금까지. So, dito may now. Tapos, itong ijenin, now din yan. So, parang anong pinagkaiba kung ngayon at ngayon? So, yung 지금까지 niya dito na now is yung hanggang ngayon kung saan bago magkaroon ng AI. So, yung time na yon ang tingnan natin, no? Yung 지금까지 na yan. So, yung panahon ngayon na kung saan bago pa magkaroon ng AI. Dapat siguro mas maganda kung ginamit nila dito is before na lang eh. 예전에는 or 전에는. Kaya lang, ang naisip kong dahilan bakit ito yung ginamit nilang 지금까지 is yung AI kasi, no, hindi pa siya as in malawak na ginagamit sa lahat ng ospital. Parang iilan pa lang, no? Parang starting pa lang. Kaya hindi pa nila nilalahat na ngayon. Okay? So, yun lang yung pagka-analyze ko, no? So, diniscuss ko lang kasi baka mamaya may mag-question kagaya ko, natanong ko din kasi, bakit ito 지금까지 ngayon tapos dito ngayon ulit? Yan. Okay, so siguro para lang malaman na hindi nila lahat na AI na yung gamit sa ospital, no? So may mga gumagamit ngayon, and then meron din ngayon na ang ginagawa pa rin is yung katulad dati na sila pa rin yung nagda-diagnose directly and sila pa din yung nagbibigay ng prescription. So ituloy natin. 인공지능이 환자의 정보를 수집하고, so sabi dito yung AI nga daw, sila na yung nagko-collect ng information dun sa pasyente and ina-analyze yung information na na-collect. Tapos, yung doctor, siya naman yung gumagamit ng information na yon na na-analyze ni AI. So, i-utilize niya, no, gagamitin niya para makapag-determine siya, no, kung ano yung pinaka-appropriate na treatment method. Sagot ulit si host, sabi niya, 인공지능 때문에 의사의 일자리가 줄어드는 줄 알았는데 그게 아니었군요. I thought AI would lead to a decline in doctors' jobs, but that wasn't the case. So, dito, no, meron siyang maling akala. So, sabi niya, akala ko, asa na yan? Yan. Akala ko, mababawasan ang employment ng mga doctors because of AI. Hindi pala. So, 그게 아니었군요. Hindi pala ganon. So, yun yung ibig sabihin nito, no? And then, 앞으로는 인공지능 덕분에 환자가 보다 높은 의료 서비스를 받을 수 있겠네요. So, this one, sabi niya, in the future, AI will enable patients to receive better medical services. So, to receive better, so dito, didiscuss ko to, no? Medical services. So, si 보다 높은, kasi parang first time to na nakakita tayo ng 보다 높은, ang ibig sabihin is better, which is same with 더 높은. Okay, so parang it's like saying higher level. Okay, 보다 높은, higher level of medical services.
or 더 높은, better medical services. So anyway, sabi niya nga dyan, dahil sa AI, yung mga pasyente nga daw, in the future is makaka-receive ng mas mataas ng level or better medical services. Okay, so now balikan natin yung ating mga questions and sagutan natin sila. Again, ito yung questions natin. For number 1, alin ang hindi ginagawa ng AI, no? So, yung hindi niya ginagawa is siya yung directly na nagtitreat or gumagamot dun sa pasyente. So, this is the answer. Okay? So, ito, si doctor ang gumagawa nito, no? Tas the rest, ito, AI. Okay? So, next one. Dito sa number 2, true or false, 인공지능 때문에 의사의 일자리가 줄어든다. So, mababawasan ba ang employment for doctors because of AI? Hindi, no? Number 2, 의사는 인공지능이 분석한 자료를 활용하여 치료 방법을 찾는다. So, ito, correct, no? Si doctor, gagamitin niya yung in-analyze na data ni AI para makapag-determine siya, no, ng tamang paraan ng gamutan sa pasyente. Then, number 3, 병원에서 인공지능을 이용하면 환자에게 좋은 점이 무엇입니까? So, yung last sentence na sinabi nung host dun sa usapan, no? So, 앞으로는 환자가 높은 or 보다 높은 의료 서비스를 받을 수 있습니다. And then, check natin yung 단어장 치료하다. Again, ibig sabihin yan is to treat or to cure. 수집하다, to collect. 분석하다, to analyze. 활용하다, to utilize. Okay, so yan po yung ating 단어장. For pronunciation, sabi, 외래어 표기에는 된소리, 상기역, 상디귿, 상비읍, 상시읒, 상지읒을 쓰지 않은 것이 원칙이다. Pag sinabing 원칙, ibig sabihin rule po yan, no? Ang rule daw is hindi ginagamit. Okay, so not use. Ang alin, itong mga double consonant natin. Kapag you're going to spell, so this one, no, it means spell. Yung mga salitang hiram or borrowed words. So, ano ba yung mga usual na borrowed words nila? Yung mga English word na ganun pa rin yung salita pero in-spell lang using yung Hangul or Korean alphabet. Katulad ng game, bus, and sign. Yung sign. Yan. So, 그러므로 실제 발음과 표기의 약간의 차이가 있을 수 있다. So, this one, ini-explain lang yan na therefore, yung actual pronunciation daw ay may konti or bahagyang, so yakkan, slight difference. So, may konting difference daw, no? Yung actual, sulat natin, no? Kasi mga bago tong na to, explanation na to. So, actual sound, okay, compare dun sa spelling. Okay, so this one, katulad niyan, game. So, instead na tayo, di ba, English, letter G, no? So, sa kanila, yung spelling, yung giyok pa rin yung isusulat kasi nga ang rule is kapag hiram yung word, hindi gagamitin yung mga double consonant. Pero, when it comes to pronunciation, maririnig ang mga Koreans na mas ginagamit nila yung sanggiyok sa pronunciation lang. So, instead na game. Ayan, dito din, no? Tayo sa atin, sanay tayo, boss. Pero sa mga Koreans, boss. And same with this one, no? Yung sign 해주세요. So, 상시읒 yung magiging tunog niya, no? Mas may tense or mas matigas. Okay? Pero again, yung nandyan sa loob ng bracket is, lang siya, yung sound lang na ginagawa kapag sasabihin mo yung salita. Pero kapag spelling, ito siya, no? Ayan. Okay, so tingnan natin example sentences.
휴대전화로 게임을 많이 해요. So again, no, ito actually, para sa akin, G pa rin yung ginagamit ko eh. Ngayon ko nga lang na-realize, ganun ba? So dapat pala game instead of game. Yan. Tapos this one, ano pala ibig sabihin nito? 휴대전화로 게임을 많이 해요. So sa phone is, madalas siyang naglalaro ng game. And then, 버스 정류장이 어디에 있어요? So nasaan ang bus station? Okay, so again, no, yung pronunciation nito, 버스. And then, ganun din for number 3, no, 사장님, 여기 서류에 사인해주세요. Okay, so ibig sabihin yan, sa장님, boss, papirma po dito sa document. And again, this is listening part ng level 4 unit 3. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.